Okay, ngayong gabi ay another exciting topic yung ating pag-uusapan at ang title nito ay San ba talaga? Para magkaroon kayo ng deeper idea and understanding kung bakit ito yung title ng ating topic ngayon. Sabi dyan sa ating subtitle is In Every Perfect Plan, there is gray area. Halimbawa, may nagtanong sa inyo, humihingi ng direction. Nagdrawing tayo, nagsulat tayo. The best that we could, dinrawing natin yung direction. Pero nung ibinigay na natin dun sa taong naghahanap sa atin, napapakamot siya sa kanyang ulo at sinasabi niya, saan to? Anong gagawin ko? Alam mo yun? Ikaw na nagsulat nun ay, di mo ba na-gets? Ang dali na nga niya, no? Ganon din sa plano ng ating Panginoon sa atin. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay natin. Yung pamilya, kung saan tayo kabilang, hindi accident yon. Kung sino yung mga magulang natin o kung sino-sino ang mga kapatid natin, hindi yun aksidente. Kung ano yung ating trabaho ngayon, hindi yun aksidente. Lahat ng yun ay part ng perfect plan ng Panginoon. Pero ito nga yung catch ng ating pag-uusapan. Perfect yung plan ng Panginoon, pero may gray area. Laging may part ng blueprint or ng plano na laging hindi natin magigets yun. Ano to? Ano tong madilim na to? Bakit may part dito na nabaluktot, na nakaliko at hindi natin yun may interpret from the time na nakita natin yung plano? At yun yung pag-uusapan natin yung ngayon. At madalas nararanasan natin sa journey ng ating buhay, lalo na kapag meron tayong mga challenges. Halimbawa, merong bagong kalagayan ng buhay mo. Example, kagaya ng mga nagiging bagong kalagayan, nag-asawa ka or nag-aaral ka o tumigil ka sa pag-aaral, nagtrabaho ka, lumayo ka sa pamilya mo, bagong kalagayan yun. Tapos, nung una, parang excited ka, pero habang lumalaon, parang mali yata ako na naging decision. Parang mali yata itong kinalalagyan ko. At doon tayo nakakapagtanong, saan ba talaga ako pupunta? Ano ba talagang dapat kong gawin? At madalas, kahit nananalangin tayo, madalas kahit tiwala tayo na sumusunod tayo sa Panginoon, lahat tayo, until now, hindi rin natin alam kung tama na ba to, enough na ba, or meron pa akong ibang susubukan, may iba pa ba akong dapat gawin? And guys, sa Panginoon, lagi niyo itong naririnig sa akin, lahat ng bagay tapos na. Sa Panginoon, wala na siyang future. Kasi ang Panginoon, wala, from beginning to end, tapos na sa Panginoon, nakita na niya na ang lahat. Pero tayo, di pa tayo tapos. Lahat tayo, meron pa tayong future. And sometimes, dun tayo nagkakaroon ng challenges. Lalo na kapag magka-come up tayo sa mga decisions, kapag meron tayong mga pinaplano, pinapangarap, minsan tinatanong natin, tutuloy pa ba ako? Panginoon, ito ba yung gusto mo talaga? At ngayong gabi, ito yung number one objective ko na matutunan natin ngayong gabi, na magpakalapit tayo sa Panginoon, na talagang mag-effort tayo na magtanong sa Panginoon kung saan ba talaga, Panginoon, ano po yung dapat kong gawin? Panginoon, ano po yung kalooban ninyo? Panginoon, alin po yung pipiliin ko? Maniniwala tayo na ang lahat ng plano ng Panginoon sa buhay natin ay mabuti. Pag sinabing mabuti yung plano ng Panginoon, hindi lahat ay maganda yung lalakaran natin. Ibig sabihin, kahit hindi maganda yung lalakaran natin, pero sa Panginoon, mabuti yung patutunguhan natin. At minsan, pag nandun na tayo, kakaroon tayo ng confusion. Tama ba itong pinupuntahan ko? Ba't nahihirapan ako? Bakit nasasaktan ako? Hindi ko masasagot lahat, guys, ng inyong where. Hindi ko masasagot lahat ng inyong what. Pero sana makatulong ito. Punta na tayo dun sa ating verse na pag-uusapan. Nandun si Jesus Christ sa piyestahan. Maraming tao ng mga oras na to. Hindi ba sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa binhi ni David? At mula sa Bethlehem, ang bayan ni David. Kaya't nagkaroon ng pagkakahati-hati sa maraming tao dahil sa kanya. Ngayon, maraming mga tao ang nagsasabi, ito na ang Kristo. Guys, yung Kristo, hindi yan pangalan din ni Jesus Christ. Ang pangalan talaga ni Jesus Christ is Jesus. Dinudugtong lang yung Christ. Kasi yung Kristo, yung pangalang Kristo, sa kanila, yan yung inaantay nilang
tagapagligtas na magmumula sa Diyos. Ang mga Israelita, 1,000 years ago, nagkaroon na ng mga prophecy tungkol dyan, tungkol sa pagdating ng Kristo. Lahat ng mga Hudyo or Israelita or Hudyo, same lang yun, sila talaga growing up, educated sila or sila ay doctrinated, nasa doktrina nila yung mga prophecy tungkol sa Christ na darating. At isa sa mga proof, dapat siya ay mula sa binhi ni David. Okay? Si David guys ay hari. Hari yan. So, at magmumula siya sa Bethlehem. Ito ba yung Kristo? Ayan yung Jesus. Anak ni Jose yan eh. Yung karpintero. Dapat ang Kristo, ang magiging tagapagligtas ng Israel ay mula sa binhi ni David. Guys, si David nga ay hari. So, from royal blood. So, nag-e-expect sila na yung Kristo ay hindi yung kagaya ng image na nakikita nila kay Jesus Christ na mahirap lang, simpleng tao. Ang ine-expect nila, someone who is influential, powerful, wealthy, mayaman, no? At the same time, ito pa isang pinagkakaguluhan nila, magmumula sa Bethlehem. Kasi tiga Bethlehem si David. Guys, ito na yung pag-uusapan natin. San ba talaga? Kasi si Jesus Christ, kung naririnig nyo na, guys, itong term na to, Jesus of Nazareth. Kasi si Jesus Christ ay from Nazareth. Si Jesus Christ, popularly known na taga Nazareth. Pero ang sabi sa prophecy, siya ay galing dapat Bethlehem, yung Kristo. So kaya sabi dito sa verse 43, kaya't nagkaroon ng pagkakahati-hati sa maraming tao dahil sa kanya. Ngayon, ang gagawin natin, mag-iimbestiga tayo guys ha. San ba talaga? Tanungin natin si Jesus Christ. Jesus Christ, saan ka ba talaga pinanganak? So what are the amazing biblical facts about the birth of Jesus Christ? Kapag binabasa na natin ito, baka sabihin nyo, oh, ayan naman pala eh. Bakit hindi sila maniwala kay Jesus Christ? O bagay na. Guys, kasi noong unang panahon, wala pa naman Bible, di ba? Ang Bible naman kasi recent lang naman ito talaga na na-compile. Kaya nga napakapalad natin dahil meron na tayong Bible. Guys, sabi sa Matthew chapter 2 verse 1, si Jesus Christ pinanganak naman talaga sa Bethlehem ng Judea. Oh, nakalagay naman pala dyan eh. So anong issue nila? Kaya iimbestigahan nga natin guys kung bakit nalito sila. Sabi sa Mateo 2:1, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, ang linaw, ng Judea sa kapanahunan ng haring si Herodes. Tingnan nyo mahalaga to. May mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Sa amin, sa Mabitak guys, meron kaming tinatawag na Three Kings Festival. Ang paniniwala ng mga namin sa mga taga Mabitak ay yung dumalaw kay Jesus Christ ay 3 hari. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila 3 hari. Mga pantas yun. Matatalinong tao. Okay. So, maliwanag. Si Jesus Christ ipinanganak saan? Sa Bethlehem, Judea. Okay. Oh, ito naman pala pinanganak eh. So, anong issue ng mga kausap ni Jesus Christ? Bakit nagdududa pa sila na siya yung Kristo? Okay. Kung natatandaan ninyo guys, may mga pantas na lalaki mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Okay guys, itong mga pantas na to, sila yung mga astrologers sila guys, na binabasa nila yung mangyayari sa future sa pamamagitan ng mga bituin. Naniniwala sila mula sa kanilang pag-aaral na merong sign sa langit na magsasabi na ipapanganak ang hari, ang bagong hari ng Israel, yung Kristo. Okay. Ngayon, pumunta sila sa Jerusalem. Nagtanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Tingnan nyo guys ang hari nga sa Jerusalem nung time na yun ay si Herodes. So siya ay Romano, hindi siya Hudyo. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Israel. Okay guys, ngayon nag-imbestiga rin ng bukod si Haring Herodes at napatunayan niya nga guys, dahil hindi kasi Hudyo o hindi Israelita si Herodes, siya ay Romano kasi noong mga oras na to guys,
Imagine niyo nung ipinanganak si Jesus Christ, hanggang siya ay ipapatay, ang bansang Israel ay nasasakop ng mga Romano. Parang Pilipinas, 'di ba? Ilang taon tayo, ilang daang taon tayong nasakop ng Kastila, ng mga Hapon, pati ng mga Amerikano. So, guys, nung panahon na to, ang bansang Israel naman ay sinasakop or sakop-sakop ngayon ng Roma. Ngayon, ang hari sa kanila, ang presidente, yung mga leaders ng government nila, hindi mga Hudyo, mga Romano, kagaya ni Herodes. Ngayon, nang nag-imbestiga si Herodes, tinanong niya yung kasaysayan ng mga Hudyo, yung mga pari sa kanila, at napatunayan niya, opo, kami po ay mayroong napakahalagang propesiya na ipapanganak po ang Kristo. Ngayon, nung narinig to at naintindihan to ni Herodes, guys, ang interpretation niya doon ay kalaban yon. Siya yung magiging threat sa pamumuno ni Herodes. Ayan, kaya ang ginawa guys ni Herodes, yung mga pantas, hindi na guys nag-report kay Herodes after nila makita si Jesus Christ. Ngayon, dahil nag-aantay si Herodes, bumalik yung mga pantas. Ngayon, guys, nagbanta si Herodes na ipapatay lahat ng mga bagong silang sa Jerusalem. So kaya guys, dahil yun yung banta ni Haring Herodes, pinatakas ng Panginoon sila Jose papuntang Ehipto. Palibhas ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes. Ito yung mga pantas. Nag-iba sila ng daan pauwi sa kanilang lupain. Nang makaalis na sila, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi, bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas kayo patungo sa Ehipto. Manatili kayo roon hanggang sabihin ko sa iyo sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ay patayin. Kaya't siya ay bumangon at dinala ang sanggol at ang ina nito ng gabing iyon at pumunta sila sa Ehipto. Nanatili sila roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Okay guys, tingnan nyo. Saan initially lumaki si Jesus Christ? Hindi siya lumaki sa Bethlehem. He was born in Bethlehem, but he grew up hindi sa Bethlehem, kundi sa Egypt. Nung namatay si Herodes, nang babalik na sila sa Israel, naghahari naman noon si Arkelao. Ngunit pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi. So guys, no one knows kung ilang taon na nito si Jesus Christ. May edad na si Jesus Christ ay binatilyo na. Bumangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta kayo sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol. Kaya't bumangon siya at dinala ang sanggol at ang ina nito at pumunta sa lupain ng Israel. So babalik na sila. So para walang complication, balik na lang siguro sila ulit sa Judea, sa Bethlehem, para at least kapag doon lumaki si Jesus Christ, madaling maniniwala sa kanya yung mga tao, di ba? Kasi yun nga yung issue ng mga tao Pero verse 22, ngunit nang mabalitaan niya na si Arkelao ang naghahari sa Judea, nakahalili ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip na nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. Siya, tingnan nyo guys, ay nanirahan sa isang bayan na tinatawag na Nazareth upang maganap ang sinasabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Okay guys, ang alam ng mga tao, magmumula siya sa Bethlehem. Pero bakit pumunta pa siya sa Ehipto? Guys, kasi meron ding prophecy, okay? Kaso nga ang prophecy guys, hindi naman madaling intindihin. Maliban talagang pagtutuunan mo ng pansin para pag-aralan. At itong pagiging Nazareno ni Jesus Christ, yes, prophesy din siya, pero hindi talaga siya directly tumutukoy talaga kay Jesus Christ. Kung iintindihin lang na isang pangkaraniwang tao. Again, ang pinakamalinaw sa lahat, ang Kristo ay ipapanganak sa Bethlehem. Ang alam ng mga Hudyo nga, magmumula ang Kristo sa Bethlehem. Pero si Jesus Christ ay hindi naman lumaki sa Bethlehem. Ipinanganak siya sa Bethlehem, pero
lumaki siya at nakilala na taga Galilea, Nazareth. Babasahin natin itong testimony ni Nathanael. Kuya Rael, meron na rin naman palang prophecy na magiging Nazarite si Jesus Christ. Pero sabi ko nga sa inyo guys, nung panahon nila, hindi naman ito maliwanag sa kanila. Ang pinakamaliwanag sa kanila na prophecy ay ang Kristo, ang Savior, ang King of Israel ay magmumula sa Bethlehem, sa lupain ng Judea. Tingnan nyo, si Nathanael guys ay isa sa mga alagad ni Jesus Christ. Pero bago siya maging alagad ni Jesus Christ, tingnan nyo natagpuan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, natagpuan namin yung sinusulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Okay, si Nathanael na doktrinado to, marami tong alam guys sa mga prophecy. Tingnan niyo sinabi sa kanya ni Nathanael, uy, meron bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika at tingnan mo. Tingnan mo guys hesitant si Nathanael na paniwalaan si Felipe. Why? Guys, nung panahon ni Jesus Christ, ang Nazareth, imagine niyo lang yung tondo. Yun ang image ng Nazareth nung panahon nila Jesus Christ. Tapos sasabihin mo, magmumula doon ng tagapagligtas. Guys, balikan natin yung pinag-uusapan natin. Taga Nazareth yan ang Kristo, magmumula sa Bethlehem. Pero guys, ito nga, saan ba talaga, Panginoon? Yung ating title saan ba talaga, Panginoon? Dito sa kapanganakan ni Jesus Christ, hindi rin siya ginawa ng Diyos na is something that easily understood. He made this wonderful, this perfect plan. He made it complicated. Just like Nathanael, no? Hindi naman siya agad nanampalataya sa Panginoon. Why? Kinwestiyon niya yung origin ni Jesus Christ Bakit magkakaroon doon ng tagapagligtas? Kasi nga, ang alam nila, taga Bethlehem ang tagapagligtas natin mula sa lahi ng mga hari ng Israel. Someone who is royal, someone who is respected and influential. But who is Jesus, the son of Joseph, na karpintero lang? Diba? Guys, dito sa pinag-uusapan natin, kaya tayo nakakapagtanong sa Panginoon na saan ba talaga, Panginoon? Okay? Kahit nag-decide tayo na Lord, I want to follow you. Pero guys, hindi lahat ng nagdesisyon na susunod siya sa Panginoon ay naging maliwanag sa kanya yung gagawin niya. Sinabi ba sa inyo ng Panginoon yung step 1, step 2, step 3? Hindi lahat ipinakita sa atin ng Panginoon. Ang Diyos, kapag may sinasagawa siyang plano, hindi lahat obvious. From the moment na lumapit tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tulong in prayer, sa pamamagitan ng panalangin, ang Panginoon hindi siya mag-aantay after 3 days pa saka ko pag-iisipan niyang yung hinihingi mo. No, pinag-usapan natin na from the moment we ask in prayer, we ask help sa Panginoon in prayer, ang Panginoon gumawa na siya agad ng perfect plan kung paano niya sasagutin yung ating mga panalangin. Pero di ba, natatandaan niyo yung illustration ko? Meron ng perfect plan ng Panginoon pero hindi niya sasabihin sa iyo kung kailan. At ganun din yung plano ng Panginoon. Kapag meron siyang sinasagawa na plano sa buhay natin, sa atin, guys, hindi mo makikita lahat ng mga stages, ng mga seasons. Okay? Laging may gray area. Okay? Imagine niyo guys, yung gray area, yan yung parang, ano to? Yun yung hindi mo maiintindihan. Okay? Imagine niyo, meron, yung kagaya ng example ko kanina, lumapit ka sa isang tao kasi meron kang humihingi ka ng direction dun sa pupuntahan mong lugar. At ang ginawa ng taong to, nag-drawing siya, naglagay pa siya ng mga sulat-sulat at ito yung mga gagawin mo. Tapos nung inabot niya sa'yo, siya, kumpiyansa sa na dun sa sinulat niya at dinrawing niya, makakarating ka sa pupuntahan mo. Pero nung hinawakan mo na, mapapakamot ka sa ulo,
Nasaan ako dito? Dahil di mo agad maiintindihan. Maybe merong part na, okay, ito to. So, dito ko pupunta. Okay, ano to? Guys, yun yung tinatawag na gray area. Na may mga bagay na parang, difficult to discern. It is, yung mga gray area, sabi niya doon, open to interpretation. Na parang, tindahan ba to? Tapos yung nagbigay sa'yo ng direction, tumatahimik lang, wala siyang sinasabi. Tindahan ba to? Ay, parang simbahan. At sa plano ng ating Panginoon, guys, sa buhay natin, merong mga gray area. Pero guys, hindi talaga maglalagay palagi ang Diyos ng clear picture of His plan. Pero it doesn't mean na yung plano ng Panginoon is ruined or wrong. Hindi ibig sabihin, guys, na kung merong plano ang Panginoon sa atin, tapos parang wala kang nakikitang specific direction, left, right, or backward, forward, kung walang malinaw, it doesn't mean you are in a wrong path. Amen? Kailangan mo lang maintindihan na sa pagsunod natin sa Panginoon, hindi lahat magiging obvious. Naniniwala ako na dun sa gray area ng plano ng ating Panginoon, that is the most exciting part ng journey ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Bakit? Kasi naniniwala ako na kung bakit may mga gray area sa buhay natin, kasi gusto ng Diyos magtiwala tayo sa Kanya kahit hindi natin nakikita. Naniniwala ako na ang purpose ng gray area ng buhay natin. Kaya guys, hindi lahat ng pagtatanong mo sa Panginoon ay merong clear answer ng Lord. At minsan, sabi ko nga sa inyo, pag nag-pray ka na, ito pa, minsan, i-expect mo pag nagpe-pray ka, laging ang mangyayari kasunod, opposite nung hinihingi mo sa Panginoon. And naniniwala ko, that is the best part ng plano ng Panginoon. Ano yung Kirel? Yung gray area. Dahil dyan, natututunan natin, mga kapatid, lumakad, hindi sa pamamagitan ng nakikita natin, kundi lumakad lang tayo sa pananampalataya, na sumusunod tayo sa Panginoon dahil nagtitiwala lang tayo sa Panginoon. Meron mang proof o wala mang proof. Pero sasabihin natin sa Lord, nagtitiwala ako. Hindi ko alam kung saan ito pupunta. Hindi ko alam, Panginoon, kung anong idudulot nito sa akin. Pero isang bagay lang natitiyak ko, kasama kita. At I know I'm safe with you. Amen? Guys, meron na ulit ako mga ilang illustrations na gusto kong ipakita sa inyo na somehow baka makarelate kayo, no? And minsan, sa buhay natin ay magtatanong tayo sa Panginoon, we have no other direction. Nakikita niya yung plain white na yan. And we are here. At tayo dahil, Lord, wait lang Lord, I need direction on this one. Kailangan ko, Lord, ng direction. Anong dapat kong gawin? Meron kang issues, meron kang mga concerns, at hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. And magtatanong lang tayo sa Panginoon. Guys, alam nyo, isang pinakamagandang bagay kapag nagtatanong tayo sa Panginoon. Sometimes, may nagtanong sa akin, Kuya Rael, paano ka kinakausap ng Panginoon? Ang sabi ko lang, magtanong ka. Walang makakapagturo sa'yo ng specific and definite kasi ang pakikipag-usap ng Panginoon sa atin, unique. Hindi tayo magkakapareho. Pero ito lang yung gusto kong gawin, magtanong ka. Dahil ang Panginoon, whenever na nagtanong tayo, halimbawa, hinahanap mo yung kalooban ng Panginoon, Lord, anong dapat kong gawin dito? Alam mo, naniniwala ko guys, kapag nagtanong ka sa Panginoon, tapos pure yung heart mo na talagang gusto mong malaman yung kalooban ng Panginoon. Alam mo ba, ang Lord nilalagay mo siya sa pagkakautang sa'yo. Para sa akin, yun yung term ko na binibigyan mo ng utang sa'yo ang Panginoon na may utang siyang sasagutin ka niya. Ino-oblige mo ang Panginoon. Kapag guys, nagtanong ka purely sa puso mo na Lord, kailangan ko talaga ng direction mo. Pag nagtanong ka sa Panginoon, may utang siya sa'yo guys. At ang Panginoon, hindi talaga siya kailanman magkakautang sa atin. Ang ibig sabihin ko sa may utang siya, talagang sasagutin ka niya in a very unique way. Kuya Rael, paano kung malalaman kung ang Panginoon na yun? Guys, malalaman mo talaga yan. Okay? Malalaman mo yan. Ikaw mismo ang makakapagsabi, Panginoon na to.
Kasi the more you talk to Him, magiging familiar ka sa Kanya. Kaya guys, ito nakikita nyo tao yung niligay kong illustration. Pero sa Panginoon guys, sa Panginoon, ang nakikita niya tayo, parang tupa tayo. Alam niyo yung ship? Yung mga tupa, inihalin tulad tayo talaga ng Panginoon sa tupa. At ang tupa guys ay malabo ang kanyang mata. Bakit naman sa daming hayop, inihalin tulad tayo sa tupa? At yung tupa guys ay malabo ang mata. Pero matalas ang pandinig. Okay? At dahil tayo ay anak ng Diyos, tayo ay pinananahanan ng banal na spirito, guys, you will recognize His voice. Kuya, anong voice? Ikaw talaga ang makaka-discover nun, kapatid. Kaya sabi ko nga, yung part na may gray area sa plano ng Panginoon, that is the most exciting part. Guys, what if ang sabi lang ng Panginoon ay, anak, come, anak, akyat ka. What if dito ka nilagay ng Panginoon? Anak, akyat ka. Tapos yung hagdanan, guys, na ipinapakita sa iyo ng Panginoon, ay okay, may step 1, may step 2, pero guys, yung mga susunod na steps, wala nang liwanag. You really don't know, liliko ba to o kakaliwa ba to? And that is the gray area. At hindi mo makita anong direction itong pupuntahan ko. Pero ang sinabi lang sa inyo ng Panginoon, come anak, sige, ituloy mo na yan. Guys, naaalala niyo si Peter nung nakalakad siya sa ibabaw ng tubig? Nakasakay yung mga alagad ni Jesus sa bangka at sinasalpok sila ng malalakas na alon. Tapos si Jesus Christ dumating. Sumunod sa kanila si Jesus Christ pero hindi nakabangka, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Noong una natakot sila. Akala nila multo, pero nung nalaman nila kay Jesus Christ, ako to, huwag kayong matakot. Diba sabi ni Peter, Panginoon, papuntahin mo rin ako dyan. Na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Guys, alam nyo ba kung ano lang yung sinabi ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, halika. Yun lang. At si Peter lumakad. Guys, wala tayong mababasa doon na sinabi ni Jesus Christ, okay, kanang paa muna. Ops, mamaya. Kaliwa naman. Stop, steady. Okay? Bandang kaliwa. Okay, bandang kaliwa. Step ulit. Wala, guys. The only word spoken by Jesus Christ is, come. Pero wala nang direct direction ng Panginoon. Kasi guys, minsan yung salitang come, or one word lang, o sinabi na sa'yo ng Panginoon, go! Go, anak! Minsan hindi na magdadagdag ang Panginoon ng ibang direction. Why? He just wants you to trust Him. Na kapag dumiretso ka, kapag talagang lumapit si Peter kay Jesus Christ, come. At nakirealize ni Peter, nasa ibabaw na siya ng tubig. Just one word galing sa Panginoon, come. Kaya guys, diba, nung nakita niya yung mga alon, nung natakot siya na ang lalaki ng alon at ang lakas ng hangin, hindi na siya nakatingin kay Jesus Christ. Nakita na niya yung mga challenges, unti-unti na siyang lumulubog. Ano sabi ng Panginoon kay Peter nung inaabot na niya, tinutulungan na niya? Sabi niya, Peter, bakit ka pa nag-alinlangan? Sinabi ba ni Jesus Christ, bakit hindi ka nakinig dun sa direction ko? Wala ka namang sinabi, Lord eh. Hindi naman dun nagbabase ang Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, ba't ka nag-alinlangan? Naniniwala ko guys, kung sinabi ni Jesus Christ na, come Peter, it doesn't matter kung iikot pa si Peter, kung iikot pa siya dun sa bangka bago dumiretso kay Jesus Christ, or kung iikot pa siya at sa likod niya haharap sa likod niya sasalubungin si Jesus Christ, it doesn't matter. Anong nagmamatter? Nagtiwala dapat si Peter dun sa salita ng Panginoon na come. And sometimes, ang sasabihin lang sa atin ng Panginoon, go anak, I'm with you. Pero minsan hindi tayo makamove forward kasi gusto natin, clearly natin nakikita lahat. Pero darating talaga tayo sa point, mga kapatid, God will not show you anything because He just wants you to trust Him. Amen? Kung napaka-dark
ng iyong direksyon at parang feeling mo, parang wala talagang patutunguhan yung direction mo. Guys, focus ka sa Panginoon. Look up to Him. At wag mong katamaran magbasa ng Biblia. Kasi kakausapin ka ng Panginoon through His Word. Okay? Wag mong katamaran magbasa ng Bible. If you need direction, nasa salita yan ng Panginoon. At naniniwala ako sa patuloy mong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon, you will get God's direction. Ang pinakamahalaga, hindi kung clear yung path mo. Ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon. May isang lalaki na nahulog sa bangin. Tapos meron siya, ang tanging nahawakan lang niya isang tali, di ba? Biro mo naman, nagkatali dun sa bangin, So ngayon, nag-pray siya, Lord, iligtas mo ko, nangangalay na ako, Panginoon. Madilim guys, madilim. Hindi niya nakikita ang paligid niya. Kaya takot na takot siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, let go, anak, let go. Sabi niya, ha? Lord, ikaw ba yan o Satanas? So nagtanong pa siya, Lord, ikaw ba yan o hindi? Guys, pagod na siya. Tapos talagang hindi niya binibitawan kasi mahal niya yung buhay niya. Kasi malalim eh. Mamamatay siya doon. So sabi niya, hindi ko talaga ako alis. Guys, habang nagtatagal siya doon, unti-unting lumiliwanag ang araw. Alam niyo, nakita niya, napakalapit lang niya pala sa lupa na kung saan safe na safe siya. Pero minsan, may sinasabi na ang Panginoon, pero dahil wala kang nakikita, ayaw nating tumuloy. At sasabihin natin talaga, at minsan sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, saan ba talaga? And guys, all you need to do, all you need to have is the assurance from His Word. Amen? Then go for it. Ang mahalaga, hindi yung direction. Ang mahalaga, hindi yung walang gray area sa buhay mo. Kahit may gray area sa buhay mo, antiyakin mo yung message sa iyo ng Panginoon. Kahit general yan. At huwag kang matakot. Move forward.